Ito yung basa ko sa sitwasyon natin ngayon. Una, bakit malakas ang loob na lumabas itong si alias Rene at magsalita laban kay Senator Risa Hontiveros? Hindi kaya may kinalaman si Romualdez dito? Sa tingin nyo? Pag-usapan natin. Okay. Bakit ko nasabi? Paglabas ni alias Rene, sino ang pagbibintangan ni Risa Hontiveros na nag-kumbinsi kay alias Rene na magsalita laban sa kanya? Siyempre, kampo ng mga Duterte. Kampo ni Kibuloy. Di ba? Hindi naman pagbibintangan si Romualdez eh. Di ba? Pero do you think yung isang alias Rene without the assurance of his safety by the government, lalabas kaya yan? Kung ang mag-a-assure sa kanya yung nakakulong si Pastor Kibuloy o yung mag-a-assure sa kanya yung anak ng nakakulong sa dahig, lalabas kaya siya? I don't think so. 'Di ba? So there must be somebody assuring him, walang mangyayari sa iyo. Sabihin mo yung totoo. 'Di ba? Okay. Laliman natin ng konti. Si Romualdez hindi sanay na may kalaban. So, he already succeeded in impeaching the Vice President. In fact, mag-trial sa Senate, di ba? Nagkakagulo pa rin. Okay. Now, pinag-away niya si Sara at si Risa. Di ba? Why? Sara ay Risa, si Risa Hontiveros has an ambition of becoming a president. And by any means necessary, kailangan siyang mapansin ng taong bayan. And isa sa dapat i-eliminate niya is the capacity of the Vice President to launch a nationwide campaign. At saan ang logistics ng nationwide campaign ng Duterte? Pastor Kibuloy, kita naman natin nang tumakbo si dating Pangulong Duterte. Ang gamit niyang eroplano kay Pastor Kibuloy. The resources ng KOJC, yun ang ginamit. Di ba? So they have to eliminate that. Kailangan nilang eliminate. At papayagan si Risa ng administrasyon na ito na eliminate si Kibuloy. In fact, nagtulong-tulong sila according to alias Rene. Para masira si Pastor Kibuloy, maaresto at makasuhan so that the properties of KOJC and Pastor Apollo Kibuloy will be in the possession of the government na hindi magagamit na para sa 2028 elections. They have to make sure of that. Nagamit si Risa dyan ng administrasyon na ito. Let us all remember na isa lang ang common dito sa kanila. Eliminate the Dutertes because they are really the most popular politicians now in the Philippines. The Vice President is very popular and the Vice President is really a front runner in the 2028 elections. Eliminating the Vice President and yung capacity niya to launch a national campaign, talagang dapat nilang gawin yan very early on. In fact, Romualdez attempted pirma para ma-shortcut niya yung kanyang presidency. And it did not happen. So si Risa was used as a pawn. Nagamit siya dyan. And now na the trial of the Vice President is imminent sa Senado, ano ang gagawin? Diba? Anong gagawin ni Romualdez? Tatanggalin na niya yung nag-aambisyon na maging Pangulo. How? Eto na nga. Lumabas si alias Rene. These are all my opinion. These are all my analysis. Binabasa ko lang ang sitwasyon because itong mga Duterte walang kapasidad na i-assure itong si alias Rene for his security and safety. Wala.
At wala rin silang mabibigay na monetary consideration considering Pastor Apollo Kibuloy ay nakakulong at ang resources ng mga Duterte ay nasa hearing sa kaso sa The Hague. At of course, sa mga kaso pa ni Vice President at yung impeachment trial dito sa Pilipinas. So wala silang capacity. Sino lang ang pwede? Di ba? Let us go back to the release of Laila de Lima. Who do you think facilitated the release of Laila de Lima? For you to analyze. Okay. Now, in conclusion, sa tingin ko, Romualdez has a hand in all of this. Nagamit niya si Risa. Ngayon na nakikita niya na si Risa talagang vocal na that she will run for president in 2028, it's time also to eliminate her. Pinag-away niya yung dalawa, si Risa at saka si Vice President. Siya, si Speaker, mayroon siyang sarili mga tagapagsalita, tagapagtanggol. Hindi siya abot sa kritisismo, maliban lang sa opinion ng taong bayan na siya talaga ang nag-orchestrate sa lahat ng ito. Yun lang. But if he will be able to eliminate the enemy, lahat ng pwedeng tumakbo, siya lang ang lalabas na talagang contender for the 2028 elections. Di ba? Kasi pag masira na ito si Risa Hontiveros, hindi naman tatakbo na si Leni for president. Hindi naman na yun. And Laila de Lima has no capacity to run. Kiko and Bam, malayo yan. Si Risa lang talaga ang hell-bent on running for president. So, eliminating or offering Risa to be the running mate of Romualdez to consolidate the supermajority na sinasabi nila. Diba? The liberal, the nationalista, and the loyalist combining their power, diba? Against the Dutertes. Pwede siguro yun. Diba? Magkakapera na si Risa, magiging vice president pa siya. Yun ay kung papayag ka, papayag ako, at papayag tayong lahat na mga Duterte. Alam ko, hindi natin papayagan mangyari yun. Managinip na lang muna sila. So that is my analysis. Para sa atin lahat, hindi natin papayagan na mangyari yun. Let us be vigilant, and I hope the impeachment of the Vice President will be dismissed. Okay? Sayang ang mabantot na bayot.